Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, VP Sara, taranta ngayon sa matinding binunyag ni Gina Acosta. At Attorney Cayosa at Kong Abante, kinastigo ang bise. Grabe mga kaibigan, talagang nagulantang ang kampo ni Sara Duterte matapos ma-corner itong si Gina Acosta. Kahit pa, sinasabi niya na wala daw pananagutan ang Vice Presidente sa kanyang counter affidavit sa Ombudsman. Ayon kay Attorney Cayosa, mabigat ang ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Lalo pa ngayon, ilang ulit inamin ni Acosta kung sino ang utak ng kabalbalan at Kong Abante, abay kinastigo ang kabulastugan ng Vice Presidente. Naku, abangan nyo po yan, ang tindi po nito. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Apat na bag na naglalaman daw ng 125 million pesos na confidential funds ang in-encash ni Gina Acosta noong December 20, 2022. Si Acosta ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Bilang simulation, ipinakita ng House Prosecution ng isang AI-generated photo at props para ipa-recall kay Acosta kung ano ang kalagayan ng pera at paano ito na-encash. Bagamat may objection dito ang depensa, kinumpirma naman ni Acosta na may kahalintulad ito sa winidraw niya. Kahit si Acosta ang disbursing officer ng Confi Funds, binigay niya ang pera kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang nooy head ng VP Security and Protection Group ng BISE. Bawal ito para sa komisyon ng audit dahil violation ito sa panuntunan nila. Hindi kasi pwedeng ipasa sa ibang tao o third party ang disbursement ng confidential funds. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Nako. Kung wala raw utos si VP Sara, hindi na ibibigay ang pera kay La Chica. Iginiit ni Acosta na si La Chica raw ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Kahit base sa isang joint circular, si Acosta dapat ang nagdi-disburse ng pera sa mga benepisyaryo ng confidential activities. Wala po akong alam, hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Una na rin idiniin si Acosta na hindi raw ba pagmamadali ang ginawang proseso sa 125 million. Para kasi sa prosekusyon, bago pa raw maaprubahan ang disbursement voucher at marilis ang tseke, nagtawagan na sa pagitan ng Land Bank at OVP. Nag-object dito ang depensa. Hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Idineklarang hostile witness si Acosta o testigong hindi pabor sa prosekusyon matapos ang kanyang employment ngayon sa OVP at isang counter affidavit niya sa Office of the Ombudsman. Doon niya inihayag na wala raw pananagutan si VP Sara sa paglustay umano ng confidential funds. Grabe mga kaibigan, no? Sa kabila ng pag-amin at lahat-lahat na mga kaibigan, wala pa ring pananagutan itong si Sara Duterte ayon kay Gina Acosta. Wala mga kaibigan, na-discarril yung script nila. Itong script ng mga Duterte. Kitang-kita dito mga kaibigan, umamin at itinuro ni Gina Acosta si Sara Duterte ang nag-utos para ibigay agad-agad ang 125 million pesos dito kay Colonel La Chica. At labag po yan sa joint circular. Tapos sa kanyang counter affidavit mga kaibigan sa Ombudsman, ang sabi ni Gina Acosta, walang ninakaw, walang pananagutan itong si Sara Duterte. Talaga ba? Kaya heto mga kaibigan, ang ganda ng legal points dito ni Attorney Cayosa. Pakinggan po natin to. Sinabi niya na kaya niya ginawa yung pagbibigay nung confidential fund, yung bultuhan na 125 million sa isang Colonel La Chica na hindi naman opisyal o empleyado ng Office of the Vice President kundi empleyado ng AFP. Opisyal siya ng Vice President Security Command. So hindi siya part of the OVP staff or official family at hindi dapat siya ang humahawak at nagdi-disburse ng confidential fund. So doon pa lang, malaking violation na yan doon sa joint circular. So that's very important. Pangalawa, sinabi rin niya na kaya niya ginawa ito, direct utos ng Vice President na ibigay sa kanya. Mabigat ho ang dating nun sapagkat hanggat hindi siya nagsasalita,
maaring sabihin ng kampo ng Vice President, hindi ko kasi trabaho yan, detalye na yan. Yung Special Disbursing Officer ko ang may alam dyan. So ngayon, hindi na pwedeng gamitin yung depensa na yan at mismong Vice President na ang directly accountable. Of course, under the law, ay directly accountable pa rin siya kasi head of office siya. Pero pwede kasi tinatawag nating fall guy . Yung somebody will bite the bullet for you or take the fall for you. In this case, nagsabi ng totoo yung witness pagdating diyan. So in a sense, no, she did not protect her boss. Sinabi niya ito, utos ho kasi niya . It is ang unusual dito yung bultuhang pagkuha. Kasi nga kung titignan natin ang essence ng confidential fund or intelligence fund at titignan natin yung COA circular per project, per activity ang pagbabayad. Yung ang isang unusual din diyan at labag na dun sa circular yung pagbigay ng cash kay Colonel Lachica na wala naman siyang kinalaman sa trabaho ng Office of the Vice President. Ano ito member ng military ito . Kaya Plus nga. pangatlo alalahanin natin na yung Special Disbursement Officer banded yan. Meron siyang band. Kasi nga the logic behind that and the wisdom behind that, kung magloko at hindi niya maliquidate o hindi tama pag-liquidate, yung banding company ang magbabayad. Dito, hindi banded ito si Colonel Lachica. Saan ngayon kukunin ng gobyerno kung ito nga, pinapabalik na. Kaya siguro hindi na nila naibabalik kasi nga, normally yung banding company ang magbabalik niyan . So that's the third na mabigat na nalaman natin dito sa so far testimony ni Ginang Acosta. Ang ganda mga kaibigan, no? At ang linaw ng dito, pagpapaliwanag ni Attorney Cayosa kung bakit mabigat itong ebidensya laban kay Sara Duterte. Sa madaling salita mga kaibigan, mahirap na yung anggulong fall guy tulad ng gustong palabasin ni Senadora Amy at ni Robin na hindi accountable officer si Sara Duterte at ang dapat daw managot eto mga katulad ni SDO o dating SDO Gina Acosta. Kahit pa mga kaibigan may mga counter affidavit itong sina Gina Acosta sa ombudsman na sinasabing wala daw direktang paglabag ang vice presidente. Pero yung pag-amin niya mga kaibigan, under oath po yan hindi lamang sa kamera. Pati ngayon mga kaibigan sa impeachment court. Umamin siya na sumunod lamang siya sa utos ng kanyang amo na si Sara Duterte. Yan po yung naging susi din ng prosecution upang patunayan na may pananagutan talaga itong vice presidente. Kaya nga yung testimonya mga kaibigan ni Ramil Madriaga, kung maalala ninyo, na inubos lamang ni Sara Duterte ang 125 million pesos sa loob lamang ng isang araw, abay totoo pala. O di po ba, may connection na ngayon dito sa mga pahayag ni Ramil Madriaga at dito sa mga sinasabi ngayon at pag-amin ni Gina Acosta. Kaya pala mga kaibigan, aligaga, itong vice presidente nag-file na naman mga kaibigan ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Gustong busalan mga kaibigan. Samantalang kahit hindi na nga magsalita mga kaibigan at humarap itong si Madriaga abay malakas. Sobrang lakas na po ng ebidensya para i-convict itong vice presidente. Tulad na lamang nito mga kaibigan, pakinggan ulit natin to . Ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel Lachica. Lachica. To quote, sinabi mo dun, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why
did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Antindi mo. Huling katanungan po kaugnay nito bago ko ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel La Chica, recipient si Colonel La Chica ng confidential fund? Tinagka po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient si Colonel La Chica? Dili, Your Honor. Okay. Listen it now. Unsa to, sir? Despite Ano not po? being in the circular na po pwedeng si La Chica yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na po ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it- interpretation, Counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel La Chica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There's argumentative. more than we I need to would answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, Counsel. Number one, that Colonel La Chica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel La Chica. Yes, Your Honor. Okay. O di ba mga kaibigan, malinaw, klarong-klaro. Eh ang tanong ngayon mga kaibigan, anong gagawin ngayon nitong mga senator judges, di ba? Itong mga DDS na senador. Eh sinampal na sa inyo, sa harapan ninyo, yung matitinding ebidensya. O baka naman sabihin nyo pa, wala pa rin pagkakasala itong si Sara Duterte. Di ba mga kaibigan, dyan pa lang eh. Matindi na po yung panawagan, i-convict itong si Sara Duterte. Matindi po at malinaw yung mga ebidensya. Oh. Wala pong nagawa eh, itong si Acosta eh. Na-corner na po. Sila yung sumasalo kasi mga kaibigan eh, dito sa kabalbalan ng ating Vice Presidente. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding birada ni Kong Abante. Kasi nga po, parang sanay na itong Vice Presidente sa usapin sa confidential funds. Lalo na nung mayor pa siya. Di po ba? Hindi nga natin alam eh kung saan na napunta. Yung malalaking pera, milyones po na pera ng taong bayan. Na ibinigay sa kanya bilang confidential funds nung mayor pa siya. Ngayong Vice Presidente siya, heto na naman yung kanilang kabalbalan. At ang humaharap mga kaibigan, yung mga katulad nila Gina Acosta. Kaya naman, heto. Pakinggan po natin yung matinding birada ni Kong Abante. Nakakagulat, nakakapagtaka na pwede palang mag-withdraw ng 125 million. Isang withdrawal sa land bank. Ano po? Kahit sinong public official, hindi pwede mag-withdraw ng ganyang kalaki. Pero alam nyo, ang nakakabahala dito ay tulad po ng baha na nangyayari ngayon. Binaha ng pera ang confidential fund. At katulad po ng baha ngayon, hindi alam kung saan nanggaling, hindi alam kung saan napunta. Ang gustong malaman ng taong bayan natin ito, kanino po napunta ang 125 million na yan kung si Colonel La Chica ay hindi recipient na inamin din naman ni Gina Acosta, siya lamang ay ang taga-distribute
So what we'd like to find out sa ating taong bayan, kung kanino po ibinigay ang 125 million pesos. I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Colonel Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang Special Disbursement Officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Angeline? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come. Nako. Because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Totoo. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Alam nyo mga kaibigan matindi talaga itong sinasabi ngayon ni Kong Abante, no? Itong panawagan niya na humarap itong si Sara Duterte. Pero wag na tayong umasa dyan mga kaibigan, no? Nakaharap itong duwag na Sara Duterte na ito. Hindi po ba? Duwag po talaga yan. At sa sinasabi ni Kong Abante, hindi lang ako sumasang-ayon doon na ba't ka maaawa dito sa mga tauhan, no? Alipores ni Sara Duterte. Nakinabang din po yan. Nakinabang yung mga yan, mga kaibigan, mulat sa pulpa. Di po ba? Sila din mismo yung alipores ni Sara sa Davao pa. Ngayon, nandito na sila sa national. Di ba mga kaibigan? OBP. Ganun pa rin yung ginagawa nila. Kung hindi pa nagkaleche-leche, hindi natin alam na sa kabila ng lahat mga kaibigan, pinagloloko na po tayong lahat. Pera ng taong bayan. Pero feeling nila, pera ni Sara Duterte. Kaya mga kaibigan, matindi yung panawagan na i-convict itong si Sara Duterte. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.